Yun guys, so kasama na natin ang ating client na si Miss Jen. Medyo shy type si ma'am, pero ma'am, thank you very much kasi napaunlakan mo kami ulit na mag house tour po sa bago nyong magandang renovated na house. So, yun ma'am, quick question lang bago tayo mag-end sa ating house tour. Ma'am, what inspired you? Well, pang beauty contest din. What inspired you to renovate yung house mo? Kasi nung binili ko siya, 'di ba, fully finished. Mm-mm. So, sabi ko, if hindi man ako bibili ng lupa tapos paggagawan ko ng bahay, at least may touch ng personality ko, may touch ng preference ko, ganun. So, yun yung nag-inspire sa akin. Yun. So, yung itsura ng house ni ma'am, more on madaming gray, tapos medyo aesthetic, white and gray, kasi favorite pala ni ma'am yung gray color. Tapos, yun, medyo may pagka-brown din siya. Ma'am, nagpa-interior design ka ba? Or personal touch mo yan? Hindi po ako personal touch ko. Oh, wow, di ba? Wala pang wala pang interior designer, pero ang ganda po ng house niya, ma'am. Na-appreciate ko and worth it po yung gastos. gastos. Yun na. Ma'am, speaking of gastos, would you mind, ma'am, kung spill mo sa amin, kahit range lang, para magkaroon ng idea yung mga viewers natin, kung magkano, just in case na mata-turn over yung kanilang house, magkano po yung most likely construction cost ng renovation? Actually, kasi parang lahat na touch namin ang hindi lang yung tiles. Worth it naman po. Ayun. So, And around, siguro mag-prepare ng mga 1 million plus. 1 million plus. Wala pa yung doon, guys. Wala pa yung mga sofa, mga fixtures, lang yun. Construction cost. Kung gusto nyo pa-change yung ceiling or yung walls natin, pa-change ng color, and yung flooring din nila. Napansin ko sa second floor, nag-change sila ng flooring. So, yun. And sabi naman ni ma'am, worth it naman. So, di ba ma'am, nung nag-house hunting ka, for sure madami ka mga subdivision na kina-consider. What makes this subdivision, itong Solanan Zaragoza subdivision, stand out sa'yo? Yung pinaka gusto ko talaga dito yung location. Sobrang accessible sa lahat. Like yung exit, kasi from Manila ako eh. Actually, yung consideration ko talaga yung exit, yung toll exit. Kasi from Manila kami, yung ate ko from South, sila mama from Quezon City. So, lang siya, very accessible kasi 10 minutes away lang sa toll. Plus, 10 minutes away sa Marquee Mall. And ang lapit lang rin namin sa SM Clark. So, lahat ng kailangan mo talaga is just around you. Tapos si ma'am kasi working siya abroad. So, pag may gusto niyang, for example, bababa na lang siya sa Clark, malapit lang siya sa house niya dito. Pwede siya mag-grab din po, ma'am, kung walang mag-pick up, for example, sa kanya. Tapos ma'am, na-try mo na rin yung amenities dito sa location. Parang ginagawa pa lang nila yung pool. Opo. Yun. So, right now, meron po tayong pool, pero I think para sa mga phase 1 homeowners po yan. Pero ngayon... ina-allow ata nila. Opo, may mga stop. Opo. Nag-aalaw din sila. So, pero yung sa kanila, freshly nagawa. Siguro, hoping ma'am, pagbalik mo Yes. this year, then, tapos na yung amenities natin. Ayun na lang. Tapos, yun, nagustuhan ni ma'am yung location dahil nga, accessible. Nung na-turn over sa'yo to, I think mga June or July. Tapos may mga nakalipas na rin na bagyo na dumaan. Kumusta ma'am yung house mo? Saka yung nung nabalitaan mo subdivision, kung totoo ba na flood-free yung subdivision or... Actually, nung tinurn over to, pinagawa na namin siya kagad. So, ang reference lang talaga namin yung contractor. So, lagi ko siyang tinatanong, kumusta kuya? Clear ba yung roof natin? Clear ba yung area, yung street? Sabi niya, okay po ma'am, maganda po yung pagkakagawa ng roof. Wala pong baha. Hindi naman po tayo binaha dito. Ganon. Yun, good thing din kasi nakakuha sila ma'am ng
mabait at saka maayos na Na contractor. oo. So, yun. Kung gusto niyo po, PM niyo lang ako. And yun, ma'am. Do you think, ma'am, itong property mo has a good potential sa mga future years? Yung nilook forward ko yung metro station. Oh, yung na, opo. oo, Yung, diba, meron daw silang propose na metro station dito. Opo, sa So, alam ko, yung mga properties nga sa Manila na malapit sa station, ang laki ng appraisal ng value. Opo. So, ganun. talagang, Mm. although, etong bahay na to, I don't think bibenta ko siya or parang gusto ko talaga dito tumira kasi gusto ko talaga yung location. Oo, yun. So, Saka yung community, sobrang tahimik. Although, Yun, onti yun pa pala. lang kami, pero nakikita ko yung mga gawa Doon, na, yung opo. full na, ang tahimik ng community. wala masyadong marites dito, guys. So, yun, kayo-kayo lang din. Tapos, yun, ma'am, no, walang masyadong, hindi crowded yung feeling. Yung streets, maluwag, ano, Tapos, ma'am, paggabi, may ilaw-ilaw. may ilaw. May ilaw naman. So, ma'am, how about yung mga security guards? Pag may mga bisita kang pumapasok, ganon. Nagkaka-problem ba tayo? May sticker kasi sila ate. Okay. So, kasi yung isa kong client, ano daw, kapag may visitor, inaano niya, kailangan niyang i-inform yung guard or else hindi sila makakapasok. Hindi. May sticker kasi sila ate. So, Mm-mm. yung wala pa akong visitor na hindi Na family eh. Oo, ayun. So, hindi pa na-experience si ma'am, pero hopefully, yung kanilang security dito Alam mo, ay okay. Opo. Ma'am, meron ka bang advice or tips sa mga future home buyers, especially sa mga buyers na gustong mag-invest or mag-acquire ng property dito sa Angeles City, Pampanga? Ako, first, do their research. Dapat aralin nila kung ano talaga yung gusto nila. Mhm. Kung ano yung either titirhan ba nila or investment lang. And then, if nakapili na sila ng location, kailangan talaga nilang mag-feasibility studies or kailangan talaga nilang aralin yung location, especially yung location, kung ano yung malapit ba sila sa school, malapit ba sila sa hospital, kasi yun yung mga necessities eh. And then yung flood, kailangan talaga nilang malaman. I-check bago nila. ko- Hindi lang basta dahil Hindi lang basta sinabi. gusto ko na siya or nagustuhan mo yung bahay, gano'n. At saka basta sinabi na, basta flood-free yan, ganun. Oo. Kasi usually, ma'am, yung mga ibang agents, though hindi ko naman nila lahat, ganun, flood-free. Tapos kapag Although ako dumating yung sinerch ko rin talaga eh. opo. Sinerch ko kung ano yung malapit na, kung may malapit na ilog, may malapit na creek, may Talagang malapit inaral na mo, dam. ma'am. Oo, Oo. tinignan ko siya. Ayun. So, yun. Nagwagi naman ng Solano Zaragoza Subdivision. So, yun. Ma'am, congratulations sa bahay mo at sa maganda mong renovated na place. Thank you. Thank you po ulit, ma'am, din sa pagpapa-unlock po sa amin. And, yun, ma'am, ingat po sa flight. Yun po. And yun, so doon nagtatapos yung ating full house tour ng renovated place ng Solana Zaragoza Subdivision and together with our client. So, yun. And if you are looking for a property dito sa Solana Zaragoza Subdivision, naghahanap ka ng someone na mag-a-assist sa'yo, please feel free to message me sa aking social media accounts na nakikita nyo dito sa screen, or you can also call or message me sa mga phone numbers na nandito din po sa screen. Once again, maraming salamat po sa panonood. Have a nice day, everyone.